Magandang araw po muli sa inyong lahat. Magandang araw po, Father. Meron pong isang kwento tungkol sa isang lalaki nag-a-apply ng trabaho. Pumasok daw po siya sa isang building. Kaya lang, kahit na anong gawin niya, hindi po niya maitulak yung pintuan. Ayaw pong gumalaw. Hanggat napansin po siya ng gwardiya na nasa loob ng building. Sinabihan siya, "Umatras ka!" Kaya napaatras po itong lalaki. At doon niya nakita yung sign, yung karatula, nakasulat, "Pull." Push na po siya ng push dun sa pintuan. Ang kailangan pa lang ay hila. Pull. Yun yung kailangan niyang gawin. At hindi po niya makikita yung karatula kung hindi siya huminto, hindi siya umalis, o hindi siya tumingin ng mabuti. Mga kapatid, tandaan po natin, minsan, ang pag-atras ay hindi pagkatalo. Ito ay paglilinaw lang. Binibigyan po tayo ng halimbawa ng ating Panginoong Hesukristo na ang pag-atras ay hindi pagsuko. Narinig po natin sa ating mabuting balita ngayon. It is written that the Jews picked up rocks to throw at him. But Jesus hid and went out of the temple area. Parang nakakagulat po, no? Kasi umalis si Jesus. Umiwas ang ating Panginoon. Hindi niya sinalo yung mga bato. Ang tanong, duwag ba ang ating Panginoong Hesukristo? Siyempre, hindi. Ang pinapaalala ng ating Panginoon sa atin, hindi lahat ng labanan ay kailangan mong labanan ngayon. Amen? Not all battles you need to fight now. May napakaganda pong kasabihan sa English. It goes, "He who fights and runs away lives to fight another day." Minsan, ang pag-alis ay hindi kahinaan. Ito ay karunungan. Ito ay disiplina. Ito ay pagpili ng tamang oras. There is a perfect time for everything. A time to retreat and a time to fight. If you see that it is not the right time to fight, then there is no shame in retreating. Amen? There is no shame in giving up. Si Jesus po, hindi siya tumakas dahil takot siya. Umalis siya dahil hindi pa daw yun ang tamang oras. Kaya tandaan niyo po, merong mga labanan na mapapanalo mo lang kung aalis ka muna. Kapag mainit ang ulo mo, tumahimik ka muna. Kapag ikaw ay natutokso, lumayo ka muna. Kapag merong taong toxic, mahirap pakisamahan, umiwas-iwas ka muna. Amen? Hindi ka talo kapag umiiwas ka sa kasalanan, sa kapahamakan. Panalo ka kapag hindi ka nadadala sa galit. Unawain po natin sa mga labanan, ang mga nananalo ay yung may malamig na pag-iisip, malamig ang ulo. Ang galit sa labanan, siguradong siya ang dehado. Dahil ang taong nagpapadala sa kanyang emosyon, hindi malinaw mag-isip. Ang taong sugod na ng sugod, mahuhulog yan sa patibong. Meron pong isang kwento tungkol sa dalawang kambing. Sila daw po ay nagtagpo sa isang makitid na tulay. Sa halip na magbanggaan po itong dalawang kambing at sa halip na sila'y mahulog sa ilog, anong ginawa nila? Yung isang kambing nagparaya. Yung isang kambing lumuhod, humiga, pinauna niya yung isang kambing. Kahit na siya po ay tapakan nung isa, okay lang naman sa kanya. Dahil bandang huli, parehas silang nakaligtas. Minsan, ang iyong pagsasakripisyo, ang iyong pagpapakumbaba ang makakaligtas sa iyo at sa iba. Amen? Minsan, ang pag-urong mo, yan ang pwede maging dahilan ng pagkapanalo mo. Si Jesus, hindi po umurong, naghintay lang siya. Umalis po ang ating Panginoon ayon sa mabuting balita, pero kung babasahin nyo, babalik pa rin naman siya doon sa Jerusalem. Bumalik ang ating Panginoon sa tamang panahon. Hinarap niya, tinanggap niya ang krus. Hindi po umalis ang ating Panginoon. Hindi siya tumakas sa kanyang misyon. Hindi po sumuko sa laban si Jesus. Pinili lang niya ang tamang oras. Mga kapatid, magandang tanong po ito. May labanan ka ba na nangyayari ngayon sa iyong buhay? Anong iyong ginagawa? Nakikipag-away ka? O baka tinatawag ka din ng Diyos na huminto at magpahinga? Ano yung mga laban na dapat mong bitawan na hindi naman nakakatulong sa iyo, nakakabuti sa iyong isip, sa iyong puso? Meron bang mga sitwasyon sa iyong buhay na kailangan mo munang layuan para manatili kang ligtas at payapa? Tandaan mo ito, retreat is not defeat. It is just a preparation for victory. I will repeat that. Retreat is not defeat. It is just a preparation for victory. Yung iyong maraming utang, dati sa retreat, tinuturuan ka. Paano ka ba
matututo? Paano ka ba magiging marunong sa paghawak mo sa pera? Yang iyong nararamdamang sakit, tinuturuan ka on how to be healthy. Yang inyong away na mag-asawa, break kayo, nagkalayo kayo, tinuturuan kayo. Paano nyo improve ang inyong relationship? Amen? Mga kapatid, hindi lahat ng laban ay nadadaan sa lakas. It does not mean that when you are powerful, you will win. Napatunayan po yan nung labanan nila doon sa Vietnam. Ang dami pong pinadala ng mga American soldiers. Pero hindi nila natalo ang mga Vietnamese. Di po ba? Hindi nakukuha ang panalo sa lakasan lang. Minsan, ang problema, hindi ang kakulangan ng power. Kailangan talaga natin wisdom, karunungan. Sa buhay, ganito rin naman po. Pansinin nyo, agad sugod tayo dahil galit tayo. Sumusugod tayo dahil agad tayong nagdidesisyon. Sumusugod tayo sa ating mga relasyon. Pero hindi tayo nag-iisip, hindi tayo marunong umatras. Hindi tayo marunong magdasal. Kaya ano nangyayari? Imbis na magkaroon ng solusyon, lalong lumalala ang problema. Amen? Kaya tandaan niyo po, hindi lahat ng pagsugot ay tama. Hindi lahat ng may lakas ay mananalo. Minsan ang tunay na panalo ay yung marunong huminto, marunong magmuni, marunong umatras, sandali. Mga kapatid, hindi lahat ng umaalis, talunan. Hindi lahat ng tumatahimik, mahina. Minsan, ang tunay na malakas ay yung marunong umurong paminsan-minsan. Dahil ang taong umuurong at umaatras, siyang makakalaban muli. Sa tamang oras at panahon, siyang tunay na magtatagumpay sa tulong ng awa ng Diyos. Amen.